Illegal na, sobra-sobra pa ang sinisingil na recruitment fee. Ito ang naging reklamo ng ilan nating mga kababayan laban sa isang recruitment firm sa Maynila na kaagad namang inaksyonan ng DMW. Si Alvin Pelobelio para sa balita. Matapos mapatunayang naniningil ng labis-labis na placement fee at bigong makapag-deploy ng mga aplikante sa ibang bansa, ipinasara ng Department of Migrant Workers ang training center sa Manila na Buenas Hotel Services Corporation. Alinsunod sa Closure Order No. 1, Series of 2026 ng DMW, kinandado ng DMW Migrant Workers Protection Bureau ang tanggapan ng Buenas dahil sa pagkakasangkot umano nito sa illegal recruitment. Ayon sa investigasyon ng DMW, lumabas na sangkot daw ang naturang training centers sa pakikipagsabuatan kina Eduardo S. Orog at Emma S. Orog modus na nangangako ng trabaho sa ibang bansa sa mga apliko. Pero kapalit nito ang pagdalo sa 2 araw na training sa housekeeping, bartending at waitering pero kinakailangan pang magbayad ng mga aplikante ng halagang 4,500 pesos bilang training fee at 2,000 pesos naman bilang assessment fee. Ngunit pagkatapos ng naturang pagsasanay, i-refer umano ang naturang aplikante sa Alju International Manpower Services Incorporated para iproseso ang kanilang aplikasyon para sa trabahong hotel at restaurant staff sa Maldives, Taiwan, Middle East, Palau at iba pang mga bansa sa Europa. Ang sistema, kinakailangan muna magbayad ng mga aplikante ng processing fee na naglalaro mula 80,000 pesos hanggang 250,000 pesos, bagay na ipinagbabawal ng DMW. Nobyembre pa noong nakarang taon nang suspendihin ng DMW ang lisensya ng Alju dahil sa bigo ito makapag-deploy ng mga aplikante sa ibang bansa. Hindi rin daw na-refund ng Alju ang mga labis-labis na placement fee na kanilang nasingil sa mga aplikante. Naharap sa kaukulang kaso ang may-ari at empleyado ng Buenas na sangkot sa illegal recruitment at mapapabilang rin daw ang naturang kumpanya sa DMW List of Persons and Establishment with Derogatory Records. Ito ang kauna-unahang illegal recruitment firm na ipinasara ng pamahalaan ngayong 2026. Noong nakarang taon, umabot sa 32 kumpanya na sangkot sa illegal recruitment activities ang ipinasara ng DMW. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobelio sumasaludo sa bawat Pilipino.